Ano ba talaga ang nakakapagod? What really makes you tired? Ano ba talaga ang nagbibigay sa iyo ng kapaguran at bakit napakabigat ng buhay para sa iyo ngayon? Nakakapagod ba yung pagbabayad ng utang? Nakakapagod ba yung paghihintay mo na magbago yung iyong asawa? Nakakapagod ba yung araw-araw na nagigising ka para magtrabaho, para kumayod, para tustusan mo ang pangangailangan ng pamilya mo habang nakalayo ka sa kanila? Nakakapagod ba yung tumatanda ka na ngayon at nanghihina ka na? O nakakapagod ba yung pag-inom ng gamot, pagpunta sa hospital para lang gumaling ka sa iyong sakit? May isa pang mas nakakapagbigay ng pagod at bigat sa ating buhay. What is that one thing that really makes us tired and exhausted? What is that one reason that makes our life so burdensome? Hindi po ba yung pag nararamdaman mo na walang nagmamahal sa iyo, yun yung mas nakakapagbigay ng pagod sa iyo. Amen? Nakakapagod pag alam mo walang umuunawa sa iyo. Mas nakakapagod kung alam mo at nararamdaman mo na mag-isa ka lang na lumalaban sa buhay. Amen? Ito yung pinaka nakakapagod na karanasan sa buhay. Ay yung nabubuhay ka pero wala kang nararamdaman na malasakit at pagmamahal galing sa iba. Walang problema kung magbabayad ka ng utang. Pero nakakapagod kung minsan yung mga kaibigan mo na pinagkautangan mo, sila pa yung hindi umuunawa sa iyo, sila pa yung nagmumura, niyuyurakan ang iyong pagkatao. Walang problema sa pagbabayad ng utang. Mas nakakapagod yung nagbabayad ka mag-isa at walang umuunawa sa iyo. Amen? Yung alam mo sa iyong sarili, ginagawa mo naman ang lahat. Naghahanap ka naman ng paraan. Pero talagang minsan, walang-wala talaga. Kahit na nagpapaliwanag ka, ayaw kang pakinggan. Yun yung mas nakakapagod. Walang problema, ayos lang na kahit magtrabaho ka ng matagal, mag-overtime, kahit na lumayo ka sa iyong pamilya, mag-abroad ka. Pero ang pinaka nakakapagod ay yung pag kinakalimutan ka nila. Naaalala ka lang pag meron silang kailangan. Di po ba? Mas nakakapagod ay yung hindi mo na maramdaman yung pagmamahal galing sa asawa mo. Na nangako siya na hindi kanya iiwanan sa sakit, sa hirap. Pero ilang taon lang, maririnig mo sa kanya, wala na daw siyang nararamdaman sa iyo. Hindi man niya maalala kung ano yung mga ginawa mong sakripisyo, kung ano yung mga iniwanan mo para sa kanya. Mas nakakapagod bukod sa sakit ay yung may nararamdaman ka ng sakit at pagkatapos pinabayaan ka ng iyong pamilya. Dahil wala ka ng silbi, dahil gastos ka sa kanila, dahil pabigat ka. Pero hindi man maalala, nung malakas ka, ikaw ang naghahanap buhay, ikaw ang nagpro-provide ng lahat. Pero dahil may bayarin, kinalimutan ka na. Yan ang malungkot na katotohanan, hindi po ba? Ano ang mas nakakapagod? Yung walang nagmamahal, umuunawa at nagmamalasakit sa iyo. Dahil kung may nagmamahal lang sa iyo, kaya mong gawin ang lahat, kaya mong tiisin ang lahat, kaya mong ibigay ang lahat, isakripisyo ang lahat, basta't alam mo, may umuunawa at nagmamahal sa iyo. Dahil alam mo, may kahulugan ang buhay mo. Ibinibigay mo ito sa mga minamahal mo. Pero anong gagawin natin? Pag ganito ang ating nararamdaman, na tila ba mag-isa lang tayong lumalaban sa buhay. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ano ang mabuting balita? Lumapit lang tayo sa Kanya. Those are very reassuring words coming from our Lord Jesus who said, "Come to me." Lumapit tayo sa Kanya. Libre. Walang kondisyon. Dahil pag pumunta tayo sa Kanya, anong sabi niya? Bibigyan niya tayo ng pahinga.
At saan nanggagaling yung pahinga, yung kapayapaan na yon? Mula sa kanyang pagmamahal. When you are tired, go to God. Pray. Open yourself to Jesus and feel the loving embrace of God. Yun lang ang kailangan natin, ang pagmamahal ng Diyos. Kung feeling mo, nararamdaman mo, walang nakakaunawa sa'yo, walang nakakaintindi sa'yo, walang tumatanggap sa'yo, hindi pwede na hindi ka tanggapin at mahalin ng Diyos. Bakit? Gawa ka niya. Galing ka sa Kanya. Isang mabisang gamot para sa ating mga pagod. Ano po yun? Napakasimple lang. Yakap. Simple hug. Simple embrace. Dahil ayon po sa pag-aaral, a 20-second hug can release positive energy. Pag niyayakap niyo daw po ang isang tao, may health benefits. Ano po mararanasan ng tao? Bababa daw po yung high blood pressure. Bumababa daw po yung cholesterol ng tao. Nawawala daw po yung kanyang anxiety, yung kanyang takot. At kung may sakit daw po siya, naiibsan yung kanyang nararamdaman. Gumagaling yung kanyang kalusugan. Kaya nga po, di ba, pag umiiyak yung mga bata, ano yung gagawin nyo para tumigil yung pag-iyak ng bata? Niyayakap. Pagkayakap, tumitigil. At hindi niyo po ba napansin, bakit yung mga bata masiyahin? Bakit yung mga bata very youthful, very healthy? Isang dahilan po dyan ay yung araw-araw na pagyakap ng ina sa kanila. Yun lang po yung sagot. Doon sa ating depression, doon sa ating takot, doon sa ating mga lungkot, maghanap po kayo ng tao na pwedeng yakapin nyo o yakapin kayo. Tignan yung mga matatanda. Bakit po minsan nagbibwisit na, kulang sa yakap yan? Tandaan niyo po yun, ha? Baka wala na nagmamahal sa kanila. Napakabisang gamot. Simpleng yakap lang. Pag naramdaman mo na yung yakap, okay ka na naman. At pwede mong ipagpatuloy kung ano yung kailangan mong gawin sa buhay. Alam ko, marami sa atin mag-isa, marami sa inyo mag-isa, marami sa inyo nalulungkot, napapagod. Pero tayo'y inaanyayahan ng Diyos. Mas lumapit pa tayo sa Kanya. At sana maramdaman natin ulit ang Kanyang yakap. Pagkatapos ka niyakap ng Diyos, magpasalamat ka, matuwa ka, at bumalik ka sa paglalakbay ng buhay, lumaban ka pa rin. Hindi ipagkakait ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa iyo. Always remember this. God loves you. At sa iyong dasal, sana wag mawala ang katotohanan na yon, ang mensaheng yon. Sabihin mo sa katahimikan ng iyong puso, sa gitna ng iyong mga nararamdaman na lungkot, sa gitna ng iyong mga problema, ulit-ulitin mo, mahal ako ng Diyos. God loves me. Allow yourself to be embraced by God so that you can be energized by God. Naway, lakasin ka muli ng Diyos. Kailangan ka ng Diyos, kailangan ka ng pamilya mo, kailangan ka ng mundong ito.